Ano ba ho ang nag-udyok sa inyo to go public na kayo talaga ang gumawa ng dalawang dokumento? Yung pre-ops at saka po yung authority to operate. Takot na rin dahil nga doon sa pagsasabi nung dati kong boss na i-deny na lang namin. Dahil nung April 2 po, ito po ay na-post sa social media nung vlogger na si Maharlika. I-inform po ako nung dati kong kasamahan sa PIDEA at pinadala din po sa akin yung kopya ng dokumento at yung video. Kapag kagawa mo yung isang dokumento o isang bagay, maaalala at maaalala mo eh. Kaya lang ang takot na umano sa akin noon ay yung pong nakapwesto, yung nakalagay na pangalan doon sa ano no, sa mga dokumento na inilabas nung vlogger na si Maharlika. Ginawa ko po doon ay nagkaroon kagad ako ng pakikipag-usap doon sa aking kasamahan. Pumunta siya doon sa dati naming kasama na yung boss ko si Agent Francia. At doon sa speaker po nung telepono nung dati kong kasama na si Curioso ay nakapag-usap kami, nakapagpalitan kami sa pamamagitan ng hawak niyang cellphone na naka-speakerphone. At doon nga po, sinabi na i-deny na lang, deny ko na lang para wala nang gulo. At dahil nga director na siya ng ano no doon sa PIDEA, ako nasa labas naman. Basta siya i-deny na lang daw niya. At yun naman po nakumpirma naman po niya na talagang nasabi niya. Kaya lang sinasabi nga niya, nasabi ko nga yun, hindi kay Morales, hindi nga rin sa akin, kundi doon sa ibang taga-PIDEA. Sabi ko napaka-imposible naman po yun. Pumasok sa aking isipan, kung i-deny ko na lang din. Kaya lang nag-alala po ako dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung dokumento na yan ano na mahawakan ng ano no sa investigasyon at i-compare yung aking pirma, pag dininay ko yan, lalo ako mapapahamak. In good faith naman po ako kaya nga po ako sumulat diretso kay ano no kay Director General Lasso at copy parnis po ang Malacanang para po doon sa ano kasi hindi ko po alam kung ano yung magiging kahihinatnan nitong paglabas ng mga dokumento na ito. Kaya ako sumulat, paipakita ko sa kanila na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon para magpatotoo po kung ano po yung kwento sa likod niyan, kung ano po yung nangyari. Bukod dun sa lalabas at lalabas na pirma nyo naman talaga yan, no? Diyan sa dalawang dokumento na yan, nais nyo pong linawin din na wala kayong kinalaman dun sa pag-leak out ng document na yon. Totoo po yun. Yun po yung isa doon sa nakabigat po doon sa kalagayan ko. Kasi nga, biruin nyo, kung ba presidente na ngayon yung nakalagay na pangalan doon, basta na lang ako ilalaglag ng PIDEA. Well, ang dahilan po, kaya napakadaming humahanga ngayon sa inyo, dahil Marcos nga yung pinanindigan ninyo. No? Yung kanyang ama, meron $2 billion judgment dahil sa paglabag sa karapatang pantao na hinain ng ilang mga biktima sa Amerika at hanggang ngayon po hinahabol sila tungkol dyan. Tapos naglakas loob kayo para magsabi na meron ding issue dito si Marcos Jr. no, na posibilidad na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Ano naman yung nagtulak sa inyo na to take a stand against the most powerful man in this country na sumusunod sa yapak ng kanyang ama sa pagiging diktador? Bilang alagad ng batas, ang motivation ko lang naman po sa trabaho ko ay yung pagkakakita doon sa ipinresinta ng confidential informant na 5 litrato, iba't ibang klaseng litrato. Nakita ko talaga siya nandoon. At pina-identify ko siya kahit kilala ko yung mukha niya. Kahit na pina-identify ko siya doon sa confidential informant. Itong pag-identify sa kanya, na-reduce po doon sa affidavit, sa short statement o yung deposition nung confidential informant. Nakita ko na dapat lamang na mag-undergo siya ng tinatawag na hair follicle drug test. Kasi yun na lang po yung yung bilang bilang halal ng taong bayan, bilang pangulo, pangunahing opisyalis ng bansa. Sa nakikita ko, ito lang ang magiging tanging kasagutan diyan wala nang iba Ipakita lang sa taong bayan
na siya ay malinis na sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nakita ko po 2012, dumating sa punto ako na paano maipapakita nitong ating Pangulo ngayon na talagang siya ay malinis na doon sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sumulat po ako sa kanya, pinormalize ko po, pinareceive ko po doon sa Malacanang. Na ang ano ko sa kanya para maipakita mo sa taong bayan na malinis ka para wala na tong ano na to no issue, gawin mo na yung ano, yung hair follicle drug test. Kung nagkataon lamang po sana kung natuloy yung operation noong 2012. Malalaman ang katotohanan kung natuloy yung raid, no? Opo, malalaman po noon kung Sinabi niyo ano. na meron 5 larawan. Wala kayong idea kung nasaan na yung larawan na yan. Nandun po sa opisina kasi lahat po ng files na yun, ano, nasa folder po yun. Yun po, yung folder na yun, meron pong cover sheet yun na confidential na kulay blue. May cover sheet po yun. Ngayon, nandun po yung deposition, yung report, yung mga litrato, yung authority to operate, yung pre-ops, andun po. Yung kasi nga hindi po natuloy, andun po dun sa opisina. Yung Doon po sinumpong naiwan yun. salaysay po ni confidential informant, may kopya ba kayo niyan? Wala po, nandun po eh. Pero doon po ginawa yun sa opisina. Kaya isang controversial is ang sabi nyo, alam na alam sa PIDEA nung lumantad yung confidential informant. Tapos may ilang empleyado ng PIDEA na nagsabi na hindi totoo. Lumabas naman pala, wala naman sila sa PIDEA noong mga panahon na yon. No? May naalala pa ba kayo na nakakita, nakarinig doon sa confidential informant na galing PIDEA, whether or not nandun pa sila sa PIDEA? Yung mga pangalan na nandun sa ano no sa sworn statement, yung pangalan ng nakaharap doon na kasama ko, nakalagay po yun doon. Kaya kung maiano po yung mga dokumento, no, pati ho yung pinanumpaan na nag-administer ng oath noon doon sa LPS, andun po yung pangalan din noon. Ngayon po, yung mga kasamahan ko, naiintindihan ko po yung kanilang ano no, pinanggagalingan kasi wala, talagang mamimili po talaga sila eh. Kaya nga hindi ko rin po ine-expect na ganun yung magiging ano nila, no? Actuation nila. Wala po ako magagawa kasi unang-una ako nasa labas na. Pipiliin nila ako. Ang kapalit naman, yung trabaho nila o yung pagkain doon sa mesa nila. Ako wala akong ano doon sa mga kasama ko. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung hindi sabihin na wala sila doon, para lang hindi sila maipit sa sitwasyon, ganun na lang po yung sasabihin nila. Kasi hindi naman po sila po pwede magsabi na hindi nila alam pero ano no wala sila. Kasi masasabi mo lang na wala kang nakita, wala kang ano kung nandoon ka. Kaya nga po ang nakikita ko na nung sinagot nila na wala sila doon sa opisina nung ginawa yun, eh mukhang dahilan na lamang din po. Kaya nga ano ko naiintindihan ko na lang itong mga ito. Kinukumpirma niyo po na yung mga nag-deny na wala sila doon, naroroon sila. At meron silang pangalan doon sa sinumpaang salaysay. Alam niyo po hindi ko lang talaga sila ano no, yung kanilang kalagayan ano, hindi ko po sila mapipilit o ano man kasi wala naman ho akong maipapangako sa kanila. Ang alam ko na naiisip nila napapahamak din sila katulad ko. Sila na nandun sa loob, mas mahirap yung kanilang kalagayan. Pero yung subscribing officer po, nasa PIDEA pa ba yan o wala na? Hindi ko po alam kasi 2012 pa yun, attorney. Pero kilala niyo po siya. Naalala niyo kung sino siya. Hindi po ako kasama nung nagpa-administer. Pinapupunta lang po yun dun sa LPS. Well, kasi po, alam niyo, kung narariyan yung larawan na yan at saka yung sworn statement na yan, sa ating saligang batas po, no, meron tayong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. At magamat nabigo ako ng isang congressman na isa batas yung Freedom of Information, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte naman po nag-issue ng Executive Order number 1. Nagbuo ng Freedom of Information para sa ehekutibo. At ang ehekutibo po, kasama po dyan ang PIDEA. So isang remedyo po dyan ay yung FOI request ang ayon sa Executive Order number 1 na hanggang ngayon po ay hindi pa nare-repeal ni Presidente Bongbong Marcos para ilabas yung sworn statement na yan kasama yung mga larawan. So pag-aaralan po ng legal team natin kung paano natin hihingin yan pursuant doon sa FOI. Pero meron pong remedyo dyan.